Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, hindi ko inasahan na si Ding Ruilong ay magiging ganito kasikat. Dahil iyon ang kaso, maaari ko rin siyang linlangin ng kaunti. Bumuntong hininga siya ng malambot at nagsalita ng malakas. Napakahirap mo na, sabi ni Wu Chen ng mahinahon. Ang isang taong may ganoong talento, pinilit na manatili sa mga anino para sa pamilyang ding talagang unfortunate. Habang nagsasalita, kalmadong nag-type si Wu Chen ng isang mensahe gamit ang kanyang maliksi na mga daliri. Mensahe kay Ahuang, ate, urgently gumawa ng isang Photoshop image ni Ding Ruilong sa isang compromising na sitwasyon. Urgent. Very urgent. Lumayo si A. Singlong, namumula ang kanyang mukha. Si Ding Yingzi ay mabuti sa akin, sabi niya ng mahinahon. Bahagyang umiti si Wu Chen. Brother, walang ibang tao rito. Hindi mo kailangang magpanggap. Sinabi na sa akin ni Ding Yingzi ang lahat. Nag-break into cold sweat si Vic Singlong. Siya ano ang maaaring sinabi niya sa'yo, nautal niya. Huwag kang mag-nonsense eh. Tumawa si Wu Chen. Oh, talaga? Isa pang mensahe ang naipadala kaagad. Mensahe kay Ahuang, ate, bilis, bilis. Kaagad na dumating ang sagot. Tapos na. Halos nag-freeze si Wu Chen. Hiniling ko lang ng isang simple image at gumawa siya ng 5 minutong high-definition video na walang editing traces. Ate, malinaw na ito ang iyong passion project. Itinuro ni Wu Chen ang kanyang telepono kay A. Singlong. Tingnan mo ito. Tinignan ni A. Singlong ang screen, lumaki ang kanyang mga mata. Ano? Ang video ay nagpapakita na si Ding Ruilong ay lumilitaw na masyadong malapit sa isang muscular na bouncer. Itinaas ni Wu Chen ang kanyang ulo. May gusto ka bang sabihin? Emosyonal na bumagsak si A. Singlong, ang mga luha ay tumulo na parang ilog. Nag-stall sandali ang isip ni Wu Chen. Holy moly! Biglang bumaba sa kanyang mga tuhod si A. Singlong. Hindi ito ang sinabi mo sa akin dati, iyak niya. Waa! Paano nangyari ito? Brother, maingat na sabi ni Wu Chen, ayos ka lang ba? Desperadong hinawakan ni A. Singlong ang paa ni Wu Chen. Hindi mo ba sinabing ako ang kanyang first, sabi niya nang umiiyak. Ding Yingzi, ikaw na fluffy noodle. Sinungaling ka sa akin. Nangako kang protektahan mo siya. Sa wakas ay naintindihan ni Wu Chen. Kaya iyon ang nangyayari. Mabigat siyang bumuntong hininga at nagsalita ng may kalungkutan. Talaga, si Ding Yingzi ay nagsinungaling rin sa akin. Orihinal na ako ang personal bodyguard ni Ding Ruilong, ngunit in-reassign niya ako para siya mismo ang makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng video na ito. Patawad. Nag-freeze si Geek Singlong. Ano? Hindi ako makakapag-sit back lang at panoorin si Ding Yingzi na gawin ito kay Boss Ding, sabi ni Wu Chen nang may determinasyon. Kailangan kong iligtas siya. Inabot niya ang kanyang kamay. Brother, ang iyong ECW cover ay exposed na. Bakit hindi na kailangang sabihin pa, sabi ni A. Singlong ng mahinahon. Ako ang magtuturn in. Ngunit bago yon gagawin kong magbayad si Ding Yingzi. Kinabukasan. Lungsod ng Nantong. EA parking lot sa ilalim ng gusali ng kumpanya ni Ding Ruilong. Lumabas si Ding Yingzi mula sa kanyang kotse, maayos na naglakad pasulong. Ding Yingzi. Lumingon siya, nagulat. A. Singlong, sabi niya nang nalilito. Bakit ka narito? Hindi mo ba sinabing dapat nating iwasan ang pagkikita sa isang panahon pagkatapos ayusin ang bagay na yon? Iyon ay sa ilalim ng kondisyon na tinupad mo ang iyong pangako, malamig na sagot ni A. Singlong. Ngunit ngayon eh. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-frown si Ding Yingzi. Huwag kang magdom, sigaw ni A. Singlong. Ano ang ginawa mo kay Ding Ruilong para lang makakuha ng kapangyarihan? Ako ay 50% loyal sa'yo, at ngayon ikaw. Ano ang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ding Yingzi. Wala akong oras para sa iyong breakdown. Breakdown, mapait na tawa ni A. Singlong. Ako ay baliw. Hindi ko kailanman dapat nahulog kay Ding Ruilong. Kung hindi ko kailangang maglinis sa likod ng pamilyang Ding. Sinipa niya ang kanyang sombrero at inihagis ito sa lupa. Para lang i-frame siya, ginamit ko pa ang aking foreign CV connections. Singlong, sabi ni Ding Yingzi ng mahinahon. Huwag mong pag-usapan ito rito. Kalmahin mo.
Isang lalaking Wu, hindi ko man lang alam kung ano ang itsura niya bago kumilos, bulong ni Asik Singlong. Talagang completely unhinged ako eh. Singlong, sabi ni Ding Yingzi ng madali, mayroong isang malaking misunderstanding sa pagitan natin. Umuwi ka muna. Hahanapin kita mamaya at ipapaliwanag ang lahat. Umuwi. Iniling ni Asik Singlong ang kanyang ulo. Hindi na ako uwi. Singlong eh. Tawag ni Ding Yingzi. Magkaibang direksyon silang lumakad palayo. Makalipas ang ilang sandali. Tahimik na naglakad mag-isa si Asik Singlong. Mabilis na dumating si Captain Ning Yuan at ang kanyang team. Ipinakita niya ang kanyang badge. Pinind ng kanyang team si Asik Singlong sa lupa. Hindi siya lumaban. Habang nakahiga siya, bumaha ang mga alaala. High school. Kunin siya. Suntukin siya. Suntukin ang stuffing out ng sisi na ito. Hahaha. Biglang lumitaw si Ding Ruilong, sinipa ang mga bully palayo. Umalis kayo. Ag! Takbo! Umupo si Asik Singlong, nagulat. Ang pangalan ko ay Ding Ruilong, sabi ng lalaki. Napakahina mo. Iyon ang dahilan kung bakit ka binubuli. Hindi ko na matiis ang panonood. Namula si Asik Singlong, hindi makalayo ang tingin. Aalis na ako, dinagdag ni Ding Ruilong. Dapat ka ring magmadaling umuwi. Mapait na umiti si Asik Singlong sa kanyang sarili. Hindi niya man lang tinanong ang pangalan ko, tumunog ang boses ni Captain Ning Yuan sa radyo. Ang suspect sa espionage case ay matagumpay na na-apprehend. Sa ibang lugar. Malamig na nagsalita si Ding Yingzi sa kanyang telepono. Gusto kong ayusin mo ang isang taong nagngangalang Wu Chen. Para sa aking kapatid. Nakuha, sagot ni Asik Singlong. Iwan mo na sa akin. Ipadadala ko sa iyo ang isang litrato mamaya, sabi ni Ding Yingzi. Hindi na kailangan, flat na sagot ni Asik Singlong. Isang pangalan at isang address ay sapat na. Ayokong makita ang litrato. Baka i-disgust ako. Tahimik si Ding Yingzi. Laging mayabang si Asik Singlong, iniisip niya. Ngunit ngayon mayroon akong isang napakasamang pakiramdam. Sa sandaling iyon, may mga yapak na lumapit. Dumating si Wu Chen. Pinsang Ding Yingzi, bati niya ng magaan. Darn it, mura ni Ding Yingzi sa kanyang loob. Ang huli kong gustong makita ngayon. Pinsan, patuloy si Wu Chen ng kalmado, pumunta ka sa aming panig. Ang iyong talento ay hindi dapat nasasayang sa pagtatrabaho para kay Ding Ruilong. Asikasuhin mo ang iyong sariling negosyo, sabi ni Ding Yingzi. Bahagyang umiti si Wu Chen. Maging diretsyo ako. Ang iyong maliit na espionage stunt ay bumagsak na. Naaresto na si Asik Singlong. Tapos na ang laro. Scoff na Ding Yingzi. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Tapos na ang laro, inulit ni Wu Chen. Na nangangahulugan na bukod kay Asik Singlong, ang iyong iba pang pound, sigaw Chenghe, nag-skip ang puso ni Ding Yingzi. Na-expose na rin ba siya? Sa totoo lang, pinsan, patuloy si Wu Chen, si Gao Chenghe ay orihinal na isang journalist na sinusubukang mag-uncover ng isang malaking story. Ang katotohanang na-turn mo siya ay impressive. Ngunit kapag nagsimula siyang imbestigahan ang kumpanya ni Ding Ruilong, wala ka ng pagpipilian kundi personal na kumilos. Ikaw, Li. Kinuyom ni Ding Yingzi ang kanyang mga kamao. Gusto mong itanong kung paano ko nalaman ang lahat ng ito, tama? Tumawa si Wu Chen. Sa palagay mo ba na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, walang nagbabantay? Ang gabing iyon na umuulan, patuloy siya ng dahan-dahan, sa ibaba ng kanyang apartment, lumitaw kang basang-basa at helpless. Ang isang tulad ni Gao Chenghe, na hindi nakapag-hold ng totoong pag-uusap sa isang babae sa loob ng mga taon, paano niya matatanggihan? Nag-flash sa isip ni Ding Yingzi ang mga imahe. Isang gabing umuulan. Si Gao Chenghe na nakakita sa kanyang bumagsak sa lupa. Tinulungan siyang umakyat. Gaano man kakorni ito, sabi ni Wu Chen, gumana ang setup. Naalala niyang maglagay ng isang pill sa kanyang inumin. Ang kanilang mga baso na nag-clink. Siya nagising kinabukasan sa tabi niya, nagpanik, nalito. Bumalik sa kasalukuyan, kalokohan ito, sigaw ni Ding Yingzi. Ginagawa mo lang ang mga bagay. Talaga ba? Kalmadong sagot ni Wu Chen. Kaya't itanong mo kay Gao Chenghe bakit wala siyang alaala ng pagtulog kasama mo. Curious din siya. Iyon ang dahilan kung bakit bumisita siya sa isang psychiatrist kaagad kinabukasan.
Lumalabas na walang nangyari talaga sa inyong dalawa. Ang mga traces ng sleeping pills sa kanyang bloodstream ang nagkumpirma nito. Ngunit nahulog pa rin siya sa iyo sa first sight, dinagdag ni Wu Chen. Dahil talagang gusto niyang maging kasama mo, kusang loob niyang sinunod ang iyong mga tagubilin. At kung paano ko nalaman ang lahat ng ito, sabi ni Wu Chen ng casual, alam mo kung paano gumagana ang mga bagay kapag involved ang pera. Kaya, kanyang kinunklusyon, may iba ka pa bang gustong sabihin, pinsan? Malakas na bumuntong hininga si Ding Yingzi. CJ. Para bumaba si Liruobing, gumamit ako ng ilang mga paraan. Ang mga taong nakatanggap ng bomb threats ay lahat malapit kay Liruobing o ang mga nakakaapekto sa negosyo ng aking kapatid. Ngunit ano, sabi niyang mapanlait. Wala kang anumang direktang ebidensya laban sa akin. Hindi mo ako mapipigilan. Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Oh, malumanay na tanong ni Wu Chen. Walang sinuman? Tumunog ang elevator. Nagulat si Ding Yingzi. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, natapilok siyang paurong. Sinalo siya ni Wu Chen sa baywang, pinastedy bago siya bumagsak. Kahit na si Ding Ruilong, tanong ni Wu Chen. Ha, mapait na tawa ni Ding Yingzi. Ang aking kapatid ay hindi nagmamalasakit sa inyong sinuman. Ang tanging gusto niya ay makita si Liruobing na nagmamakaawa sa kanya. Si Ding Ruilong ay maaaring hindi magmalasakit sa iba, kalmadong sagot ni Wu Chen, ngunit nagmamalasakit siya sa kanyang sarili. Tumigil ka sa pag-arte na naintindihan mo ang aking kapatid, itinulak ni Ding Yingzi si Wu Chen palayo. Talagang may kakayahan ka, pantay na sabi ni Wu Chen. Nagawa ang lahat ng ito habang pinapanatiling malinis ang iyong mga kamay. Ngunit sa kasamaang palad para sa iyo, ang iyong kalaban ay ako. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin, dinagdag niya. Maaari kitang turuan ng ilang bagay. Pumunta ka sa underworld, sigaw ni Ding Yingzi. Tapos na ang usapan natin. Yiray, buntong hininga ni Wu Chen. Sayang na magandang payo. Ayos lang, inisip ni Ding Yingzi. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa aking kapatid. Basta matalo ko si Liruobing, maaari akong pakasal sa aking kapatid. Brother, mahal ako ng brother. Itinulak niya ang pinto. At nagulat. Nakatayo si Ding Ruilong doon, matalim na tinitingnan siya. Kaya pala lahat ng ito ay gawa mo, malamig na tanong niya. Itinaas niya ang kanyang telepono. Shocking. Ang ultra-rich na si Ding Ruilong ay talagang attracted sa mga lalaki. Vicious competition, si Ding Ruilong nahuli sa isang explosion scandal. Ang korporasyon ni Ding Ruilong ay nakakonekta sa foreign spies. Hindi. Brother, desperadong bulong ni Ding Yingzi. Pakinggan mo ako eh. Umalis ka, flat na sabi ni Ding Ruilong. Ayokong makita ka muli kailanman. Nang nag-ayos si Ding Yingzi ng kanyang mga gamit at isinara ang kanyang bag, naalala niya ang sinabi ni Ding Ruilong. Kanina, sinabi ni Ding Yingzi, Kuya, gusto ko lang, sinabi ni Ding Ruilong, pero nakasangkot ka sa mga dayuhang espiya, kailangan kong putulin ang ugnayan. Nang muling buksan ni Ding Yingzi ang kanyang bag, sinabi ni Ding Yingzi sa kanyang sarili, wala lang isang panaginip na nagdaan, isang pantasya na wasak, marahil mayroon talagang hangganan ang kayang abutin ng isang tao. Mukhang dumating na ang oras para magising. Nang tanggapin ko ang hindi maiiwasan, ang sakit ay tila bumaba agad. Biglang itinuon ni Wu Chen ang graduation picture ni Ding Yingzi at sinabi, Pinsan, aalis ka na lang ng ganoon. Nagulat na sinabi ni Ding Yingzi, Ikaw. Ikaw. Sinabi ni Wu Chen, pero sa totoo lang, sa halip na maging dimmed, mas angkop sa iyo ang shine. Nang kunin niya ang litrato ni Ding Yingzi. Kinuha ito ni Ding Yingzi at sinabi, huwag hawakan ang mga gamit ng ibang tao ng basta-basta. Sinabi ni Wu Chen, parang galit ka, pero sa totoo lang, gusto mong makita ng mga tao ang iyong kislap, hindi ba? Sinabi ni Ding Yingzi, ikaw ano ang alam mo? Sinabi ni Wu Chen, wala. Pero base sa iyong reaksyon, pinsan, parang nahihiya ka. Nang itago ni Ding Yingzi ang kanyang litrato. Sinabi ni Wu Chen, haha, tama ako, hindi ba? Ngayon wala ka nang ang tapang na harapin ako. Sinabi ni Ding Yingzi, ikaw ang kakatuwa mo. Pumapasok ka sa bahay ng ibang tao, kumukuha ng kanilang mga gamit ng walang pahintulot, nanunukso ng kung ano-ano. Wu Chen, ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ni Wu Chen, maraming beses ko nang sinabi sa iyo na dapat mong iwan ang kadiliman at pumasok sa liwanag. Ang iyong talento ay hindi dapat nasasayang kay Ding Ruilong.
Ngayong malaya ka na sa kanya, maaari mo na ring mailabas ang iyong buong potensyal. Nauunawaan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumayo si Ding Yingzi at sinabi, naalala ko ang lahat ng sinabi mo, at napatunayan mong mas malakas ka sa akin. Masaya ka na? Ano pa ang gusto mo? Sinabi ni Wu Chen, wala naman. Totoong hinahangaan ko lang ang iyong talento. Sinabi ni Ding Yingzi sa kanyang sarili, ang tingin sa kanyang mga mata, wala pang lalaking tumingin sa akin nang ganoon siya, hindi siya nagsisinungaling. Seryoso siya. Umiwas ng tingin si Ding Yingzi na namumula habang sinasabi, tama na. Ang aking kasalukuyang sitwasyon ay lahat ng kasalanan mo. Natalo ako. Hindi na ako kailangan dito. Kaya alis ako, magbibiyahe ako. Sinabi ni Wu Chen, kasalanan ko. Paano ko ba dapat itong panagutan sa'yo? Lumingon si Ding Yingzi. At yumuko sa kama. Habang tahimik siyang tinitingnan ni Wu Chen. Tumingin si Ding Yingzi kay Wu Chen at sinabi mong tuturuan mo ako. Aalis ang flight ko sa loob ng 5 oras, ayaw ko pa ring sumuko. Kaya sige, ipakita mo kung ano ang meron ka. Sinunggaban ni Wu Chen ang kanyang palda. At sinabi niya malapit sa kanyang tainga, matapang ka magsalita, pero ang iyong katawan ay nagsasabi ng ibang kwento. Sinabi ni Ding Yingzi, kalokohan. Nang may maramdaman siyang maliit na tumutok sa kanya. Sinabi ni Wu Chen, alam mo rin ang katotohanan tulad ko. Tumingin si Ding Yingzi kay Wu Chen. At sinabi niya, oh wait. Hindi, tinulak siya ni Wu Chen at sinabi, duda kong mahuhuli mo ang flight mo sa loob ng 5 oras. Nang manginig si Ding Yingzi habang may maramdaman siyang maliit na tumutok sa kanya. Sinabi ni Ding Yingzi, Wu Chen, 3 beses na akong ikaw, sinabi ni Wu Chen, ongoing pa ang klase. Bawal magsalita. Bawal mag-distract. Nang mangulat si Ding Yingzi habang siya ay nanginginig at walang maramdaman. Pagkatapos ng 6.5 oras ng pagtulog. Sinabi ni Ding Yingzi, na-miss ko ang flight ko, lahat ng kasalanan mo. Hindi na ako makagalaw. Sinabi ni Wu Chen, araw-araw may flight. Pero ang klasiko, hindi mo araw-araw mararanasan. Malapit nang matapos ang break time, pinagpapawisan at sinabi ni Ding Yingzi, hindi ka pa tapos. Sinabi ni Wu Chen, iyon ay preview lang. Ngayon oras na para sa revision. Handa ka? Habang patuloy na tinutok ni Wu Chen si Ding Yingzi gamit ang kanyang 22 caliber. Isang araw pagkatapos nang nakakalat ang maruruming tissue sa sahig. Sinabi ni Ding Yingzi, and may God, paano ka tumagal ng 1 buong araw at gabi? Kaya pala nakalakad ka palayo sa pagsabog ng bomba na may mga gasgas lang Naulol na ako. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis. May mga plano ako sa Switzerland. Sinabi ni Wu Chen, kailan ka babalik? Sinabi ni Ding Yingzi, ha? Iniisip mo na agad na makita ulit ako bago pa ako umalis. Well, mas mabuting maghintay ka ng may pasensya. Kapag handa na ako, babalik ako para sa isa pang round kasama ka. Sinabi ni Wu Chen, maghihintay ako. Ilang sandali pagkatapos. Nang umalis ang eroplano ni Ding Yingzi. Sinabi ni Wu Chen sa telepono, hello. Kapitan Ning, anong balita? Sinabi ni Kapitan Ning, bumalik ka. Tumingin si Wu Chen at nakita si Kapitan Ning sa sasakyan. Sinabi ni Kapitan Ning, umalis na ang flight ng iyong pinsan. Pwede ka nang pumasok. Sinabi ni Wu Chen, Kapitan Ning, ang paraan ng pagbabantay mo sa lahat parang naglalakad akong hubad. Hindi ko gusto. Sinabi ni Kapitan Ning, masasanay ka. Ang organisasyong nagmamasid sa iyo ay talagang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Sinabi ni Wu Chen, salamat sa oportunidad, so, ano ang assignment ko ngayon? Nang pumasok si Wu Chen sa sasakyan. Sinabi ni Kapitan Ning, diretso sa punto, ang intel ni Aixinglong ay konektado sa isang espesyal na kaso. Sangkot ang isang siyentipiko mula sa ating bansa na nawala 2 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Wu Chen, mukhang nahuli natin ang isang malaking isda. Sinabi ni Kapitan Ning, pwede mong sabihin yon. Pero ang problema, may sangkot na 3 bansa. Sinabi ni Wu Chen, so, bakit mo ako isinasali? Sinabi ni Kapitan Ning, hindi ito pwedeng hawakan sa opisyal na paraan, magdudulot ito ng international dispute. At ikaw, opisyal, hindi ka nakatali sa anumang ahensya ng gobyerno, kaya. Sinabi ni Wu Chen, nakuha ko. Tatanggapin ko ang trabaho.
Sinabi ni Kapitan Ning, nakakaluwag ng loob na agad mong tinanggap. Kukontakin kita kapag naayos na ang lahat. Nga pala, baka kailanganin pa ng Huan Kai ang tulong mo. Laging abala ang mga popular na lalaki, ano? Sinabi ni Wu Chen, haha, kailangan kong ayusin muna ang Huan Kai. Matagal na akong hindi nakakapunta doon. Sinabi ni Kapitan Ning, sige. Kapag tapos ka na sa iyong personal na mga bagay, hihingi ulit ako ng tulong. Ilang sandali pagkatapos. Tinawag ni Wu Chen si Ahuang at sinabi, ate, pinadala ko na sa email mo ang mga gawain na kailangan mong tulungan. Bantayan mo ang timing. Sinabi ni Ahuang habang kumakain ng pizza, wuho. Mas maraming masasayang bagay na gagawin nang pumasok si Wu Chen sa opisina ni Li Ruobing. Sinabi niya, Ruobing, pagod na pagod ka. Sinabi ni Li Ruobing, darling, andito ka. Sinabi ni Wu Chen, nasa gulo na ang negosyo ng pamilya Ding at ang mga nagpipeke ng produkto ng Huan Kai ay kumalat. Sa totoo lang, ang natitirang issue na lang ay ang internal data leaks. Nagulat na sinabi ni Li Ruobing, ano? Sinabi ni Wu Chen, inalam ko na. Sa daan ko papunta dito, nagpadala ako ng confidential email na pwedeng ma-access lang sa loob ng Huan Kai Group. Panoorin mo lang, Ruobing. Nang magkunwari siyang marunong gumamit ng computer. Tahimik na nanood si Li Ruobing. Sa mga recordings ng CCA, sinabi ng mga tao, damn. Malapit na silang mag-launch ng strategic partnership sa Ubelize. Mukhang mag-overtime na naman tayo. Tawagan ni Wu ng meeting ngayong gabi. Sayang hindi pa natin makita ang buong proposal, sana nakapaghanda tayo ng maaga. Maghanda para saan? Ibig sabihin lang mas maraming overtime, wala namang bago lately. Ipagdamot mo ang iyong reklamo, kung marinig ni Director Li o ni Wu, gusto mo pa ba ng trabaho? Naguluhan na sinabi ni Li Ruobing, si Zhang Ming, head ng procurement, siya ang inside agent ng pamilya Ding. Sinabi ni Wu Chen, wag madaliin. Panoorin mo lang. Sinabi ni Li Ruobing, mukhang hindi siya komportable. Sinabi ni Wu Chen, lalo na ang kanyang mga daliri, ang pagtap ng hindi sinasadya ay klasikong senyales ng kabiguan. Sinabi ng babaeng katabi ni Li Ruobing, Director Li, kailangan kong gumamit ng restroom. Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang balikat at sinabi, sa mga ganitong panahon, ang payo ko. Pigilan mo. Habang tahimik na nanonood si Li Ruobing. Sinabi ni Wu Chen, nakasync ko na ang screen ng computer ni Zhang Ming. Tignan natin kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Li Ruobing, solid ang ebidensya. Hindi ko siya palalampasin. Sinabi ni Wu Chen, wait, Ruobing. Tingnan mo, huminto siya. Habang naguluhan na tinitingnan ni Li Ruobing ang video. Hinawakan ni Zhang Ming ang kanyang ulo. Sinabi ni Wu Chen, hindi na siya makakapag-leak ng classified files. Kahit gustuhin niya, hindi niya magagawa. Binago ni Huang ang network ng Huan Kai, data ay pwedeng matanggap lang, hindi pwedeng isend. Sinabi ni Li Ruobing, kahit huminto lang siya sa huling minuto, dahil sa konsensya, hindi natin pwedeng palampasin ang kanyang mga naunang leaks. Biglang niyakap ni Wu Chen si Li Ruobing at sinabi, Ruobing, wag madaliin. Magtiis. Ang totoong show ay hindi pa nagsisimula habang pinagpapawisan si Bebe. Sinabi ni Wu Chen, gusto mong mag-reply dito, o sa restroom para mag-reply ng mabagal. Tama, kahit pumunta ka sa restroom, wala ring mangyayari. Sinabi ni Li Ruobing kay Babe, ibigay mo ang cellphone mo. Ngayon, binasa nila ang mga mensahe ni Wang Ting na nagsasabi, Babe, bakit hindi ko mabuksan ang classified file? Sinagot ni Babe, na-report ko na sa kanila, hinihintay lang nila. Sinabi ni Wang Ting, ang bobo ni Zhang na laging nag-aalinlangan. Kalimutan mo na siya, gawin mo na lang. Anong oras ka mag-off? Hihintayin kita sa andar 1,606. Dumating ka ng maaga. Sumigaw si Li Ruobing, inalagaan kita mula sa intern, pinagkatiwalaan ka, pinanatili kita sa aking tabi, at tiniwalayan mo ako. Sinabi ni Wu Chen, Ruobing, siya lang ay isang ordinaryong babae na nabubulagan ng pag-ibig. Ang totoong problema ay si Wang Zhaoxin, ang marketing director. Sinabi ni Li Ruobing, pagdating kay Wang Zhaoxin, isa siya sa mga pinakamagaling na talento sa marketing ng kumpanya. Mabuti ang trato ko sa kanya. Sinabi ni Wu Chen, sa isang banda, 800,000 na sweldo. Sa kabilang banda, 8 milyon high, hindi talaga kuripot sina Ding Yingzi at Ding Ruilong pagdating sa pagbagsak sayo. Sinabi ni Li Ruobing, isa-isa, lahat ay mga mapagkakait na aso. Ganap ba akong nabigo bilang tao? Sinabi ni Wu Chen, wag mong seryosohin ang iyong sarili.
Hindi ba huminto si Zhang Ming sa huli? Ang iyong kabaitan ay may kapalit din. Hindi lahat ay pera lang. Bumagsak sa sahig si Bebe at sinabi, Director Lee, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin, sumusumpa ako. Sinabi ni Liruobing, inalagaan ko pa siya araw-araw tuwing overtime darling, huwag na nating problemahin pa si Zhang Ming. Pero ayokong makita siya dito ulit, ipadala mo siya sa Southeast Asia para mag-deal ng cards online pagdating kay Wang Zhaoxin, ipakain sa mga aso. Sinabi ni Wu Chen, copy that. On it umiyak si Bebe at sinabi, Director Lai, please, huwag mo akong ipadala sa Southeast Asia. Ayokong maging sexy dealer, hayaan mo lang akong manatili sa iyong tabi. Magiging loyal na alipin mo ako habang buhay. Director Lee, nakikiusap ako. Please! Sinabi ni Liruobing, lumayas ka. Ilang sandali pagkatapos, sa kwarto ni Liruobing. Sinabi ni Wu Chen, ngayong tapos na yon, hayaan mong tulungan kitang mag-relax. Sinabi ni Liruobing, darling, mahirap sa iyo ngayon. Gusto ko ng mas marami, kailangan kong kalimutan ang lahat ng gulong ito. Sinabi ni Wu Chen, gagawin ko ang aking makakaya. Nang biglang naramdaman ni Liruobing ang kanyang balat na nanginginig. Sinabi ni Liruobing, wala akong pakialam kung saan ka nagtrabaho sa bukid kahapon, ngayon, 10 beses ang utang mo sa akin. Habang nanginginig ang kanyang balat mula sa maliit na pen na tumutok sa kanya. At biglang sinabi niya, Wu Chen. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.